Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Awa. Isang magandang araw po sa bawat isa. ETWC, Expose Those Who Contradict. Dito po sa ating gagawing pag-aaral, hinggil po dito sa nakikita po ninyo ngayon. Ito po ay dating OHC o yung Operian Heritage Conservatory, no? Na ngayon ay Kingdom of Yahweh na sila. Ayan, mapapansin nyo dito na ginamit nila ang pangalang Yahweh. So dito sa caption nila, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa bahay imbakan upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukan ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Malakias 3 Gs ang ginamit po. Sabi ni Yahweh ng mga kubo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan ng langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalagyan. Yung nakikita nyo ngayon na mga nakataas, may mga sobre ho yan sobre. Yan ho ay natural pera nakalagay ho sa sobre. So, ibig sabihin, yung kanilang kino hinggil sa malakias 3 Gs ay pinalitan ng pera. Sa malakias 3 Gs, pagkababasahin natin, iba ang sinasabi doon sa kanilang ginagawa. Ulitin ko po, yung mga nasa kamay nila na yan ay sobre po yan. No? Mga sobre. Ayan o. Ayan. I-close up po ng bahagya. Ayan o. Ayan. Sobre ho yan eh. Ayan. Puro mga, yung mga nakataas na yan. Ibig sabihin, pera ho ang laman yan. No? Ayan. Susum ko pa natin. Ayun o. Eto. Ayan. Ayan. So, ibig sabihin, ayan o. Nakazoom na ho yan. Ayan, maliwanag. Ano ho. So, na imbis na pagkain, pera. At siguro, sasabihin nila modern ng panahon natin. So, tama ho ba yun? So, tingnan na ho natin ha. Ayan. Dito ho, ipakikita ng kasulatan kung ano yung sinasabi hinggil po doon sa salitang ikapuan ho. Para doon sa kaalaman ng marami. Doon ho sa para maintindihan. Kasi pag hindi ho ito maiintindihan ng marami, mananatili yung mali. Sa malakias 3 Gs ba, pera ba ang tinutukoy na ikapu dito? At kanino ito iniutos? Ayun, para maintindihan natin. Ang pag-unawa sa malakias 3 Gs ay nangangailangan ng pagsusuri sa historical na konteksto ng sinaunang Israel at sa mismong mga salitang ginamit sa orihinal na teksto. Narito ang detalye base sa pagsasaliksik sa mga primaryang batayan. Una, pera ba ang tinutukoy na ikapu rito? Sa konteksto ng malakias 3 Gs, ang ikapu ay hindi direktang tumukoy sa pera, salapi, kundi sa agriculture na ani. Mapapansin ito sa terminong ginamit sa talata. Pagkain sa aking bahay. Ang utos ay dalhin ang buong ikapu sa kamalid, storehouse, upang magkaroon ng pagkain sa templo. Mga produkto. Sa ilalim ng batas ni Moises, Leviticus 27:30-32, ang ikapu ay binubuo ng binuwisang ani mula sa lupa, butil, putas, at bawat ikasampung hayop mula sa bakahan o kawan. Bakit hindi pera? Bagamat meron ng sistemang pananalapi, shekel noon, ang ikapung iniutos para sa suporta ng mga Levita at ng serbisyo sa templo ay laging produkto ng lupa. Kung nais palitan ng isang tao ang kanyang ikapu ng pera, kailangan niyang magdagdag ng ikalimang bahagi o 20% ng halaga nito, Leviticus 27:31. Para ho dun sa kaalaman ng marami.
Kasi ang nangyayari ho ngayon ay gaya-gayan system na lang. Ano? Kalawa, kanino ito iniutos? Ang utos sa Malakyas ay ibinigay sa mga anak ni Jacob. Yan yung Israel na tinatawag, na bumalik mula sa pagkabihag sa Babylonia sa mas malawak na sakop ng batas. Sino ang nagbibigay? Ang lahat ng mga Israelitang nagmamay-ari ng lupa at hayop. Sino naman ang tumatanggap? Ang mga Libita. Bakit? Dahil ang lipid ni Levi ay walang manang lupa sa Israel. Ang ikapo ang nagsisilbing suporta sa kanila kapalit ng kanilang serbisyo sa tabernakulo at kalaunan ay sa templo. Sino ang mga saserdote? Ang mga Libita naman ay magbibigay ng ikapo sa mga saserdote, mga anak ni Aaron. Konteksto ng kamalig, storehouse. Ang kamalig na binabanggit ay ang mga silid sa loob ng templo sa Jerusalem, kung saan iniimbak ang mga butil, alak at langis ng panahon ni Malakyas. Kinaligtaan ng mga Israelita ang pagdadala ng mga aning ito. Kaya ang mga Libita ay napilitang iwanan ang kanilang tungkulin sa templo upang magtrabaho sa bukid para mabuhay. Nehemias 13 hanggang 12. Buod ng paghahambing, aspeto, detalye sa Malakyas 3:10. Aspeto, anyo ng ikapo. Detalye, pagkain, butil at ani, agricultural. Tagatanggap, mga Libita at ang templo sa Jerusalem. Ano ba ang layunin? Suporta sa sistemang panambahan ng Israel. Target na audience, ang bansang Israel sa ilalim ng lumang tipan. Hindi po kasama dyan ang mga hintil, ang mga Pilipino. Ang talatang ito ay madalas na gamitin sa modernong diskurso tungkol sa pagbibigay, ngunit sa literal at historical na pag-aaral. Ito ay isang espesipikong tagubilin para sa teokratikong sistema ng Israel noong panahong iyon. Ibig bang sabihin, magiging kasalanan ba kung ito ay gagawin o ipatutupad ng isang hindi naman Israelita na ginawa nilang pera ang ikapo at hindi sa mga Libita na pupunta kundi sa founder ng reliyon? So ito ay tanong na sumasailalim o sumasalamin sa isang mahalagang diskusyon tungkol sa pagkakaiba ng batas ni Moises, Old Covenant, at ng panahon ng biyaya, New Covenant. Upang masagot kung kasalanan ba ito, kailangang tingnan ang theological na pananaw ng bagong tipan at ang kasaysayan ng kapulungan. Narito ang ilang mahalagang punto na dapat isaalang-alang. Una, ang pagbabago ng batas. 7:12 ng Hebreo. Sa sulat sa mga Hebreo, malinaw na sinasabi sapagkat nang mapalitan ang pagkasaserdote, kinakailangang mapalitan din ang kautusan. Noon, ang ikapo ay para sa mga Libita, hindi para sa mga Pilipino. Kasi kalimitan ang gumagamit mga Pilipino. Dahil wala silang lupang pamana, sila ang tanging may karapatan sa ikapo ayon sa batas. Ngayon, wala na ang tribo ni Levi na naglilingkod sa isang pisikal na templo sa Jerusalem. Dahil dito, ang literal na pagpapatupad ng Malakyas 3:10 na para sa mga Libita at sa storehouse ng templo ay itinuturing na hindi na naangkop sa modernong panahon dahil nabago na ang sistema ng pagkasaserdote. Ikalawa, pera versus agricultural na ani. Gaya ng nabanggit sa naunang paliwanag, ang ikapo sa kasulatan ay palaging pagkain mula sa lupa. Ang pagpapatupad nito bilang pera ngayon ay isang modernong adaptasyon, bagamat practical ito sa modernong ekonomiya, hindi ito biblical na ikapo na inilarawan sa Levitico o Malakyas. Kung ang isang organisasyon ay nagtuturo na ang pagbibigay ng pera ay literal na katuparan sa Malakyas 3:10, technically ay binabago nila ang kalikasan ng utos mula sa ani patungong salapi. Ikatlo,
kanino napupunta ang ibinibigay. Dito nagkakaroon ng isyu sa usapin ng integridad at doktrina. Sa mga Levita, ang layunin ng ikapuno ay para sa mga lingkod ng Diyos na walang ibang kabuhayan at para sa mga nangangailangan, balo, ulila at dayuhan. Deuteronomio 26:12. Kung sa founder, sa bagong tipan, walang konsepto ng isang founder o leader ng reliyon na nagmamay-ari ng kaloob ng kapulungan. Ang unang kapulungan ay naglalagay ng kanilang mga handog sa paanan ng mga apostol upang ipamahagi sa lahat ayon sa pangailangan. Gawa 4:34 hanggang 35. Kapat, kasalanan ba ito? Ang salitang kasalanan ay mabigat, ngunit maaari nating suriin ang dalawang panig. Una, maling pagtuturo, error in doctrine. Itinuturing ng isang pagkakamali o pagbaluktot sa kasulatan upang gamitin ang pananakot sa malakyas trasgis. Ninanakawan ninyo ang Diyos para pilitin ng mga tao na magbigay ng pera sa isang individual o founder. Sa bagong tipan, ang pagbibigay ay dapat mula sa puso at hindi mabigat sa loob dahil sa pilitan. 2 Korinto 9:7. Legalismo. Ang pagpilit sa isang batas ng lumang tipan na natapos na kay Kristo ay itinuturing ni Apostol Pablo na pagkabilanggo sa ilalim ng kautusan. Ang prinsipyo sa bagong tipan, generosity o pagkabukas palad. Sa halip na 10 bahagi, kahit ang itinuro sa mga mananampalataya ay, una, pagsuporta sa nagtuturo. Karapat-dapat ang manggagawa sa kanyang upa. Unang Timoteo 5:18. Ikalawa, pagtulong sa mahihirap. Ito ang sentro ng pagbibigay sa kapulungan. Ikatlo, kusa at malaya, walang takdang porsyento o 10%, kundi ayon sa pasya ng puso. Sa madaling salita, ang paggamit sa malakyas trasgis para kolektahin ang pera ng mga tao para sa sariling pakinabang ng isang leader ay malayo sa orinal na layunin ng utos ng kasulatan. Maaring hindi ito kasalanan sa paningin ng batas ng tao, maybe no. Ngunit sa usapin ng biblical na katotohanan, ito ay maling paggamit ng kasulatan. Maliwanag po yun. Maaari, sinasabi nila, baka hindi kasalanan sa kanila. Ano? Kung susuriin natin ang bagong tipan, makikita natin na ang sistema ng pagbibigay ay hindi na nakabase sa porsyento o takot sa sumpa, kundi sa pag-ibig at maayos na pamamahala. Hindi para sa payaman, kundi para sa pangailangan. Sa kapulungan, ang mga donasyon ay hindi napupunta sa personal na bank account ng isang leader. Gawa 4:34-35. Malinaw na sinasabi na ang mga nalikom ay ipinamamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangailangan. Ang kaibahan, ang layunin ay walang maghirap sa loob ng komunidad, hindi para maging marangya ang buhay ng iisang tao lamang. Ikalawa, ang karapatan ng manggagawa, accountability. Binanggit ni Apostol Pablo sa 1 Timoteo 5:17 hanggang 18 na ang mga namamahala ng mabuti ay karapat-dapat sa dobling parangal o suportang pinansyal, lalo na ang mga nagtuturo. Ikatlo, ang prinsipyo ng kusang loob, 2 Korinto 9:7. Ito ang pinakamalinaw na pamantayan para sa atin ngayon. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Kung ang pagbibigay ay ginagawa dahil sa takot, takot na ano? Takot na malasin o takot sa sumpa ng malakyas stress o mapupunta sa impyerno or isusumpa, nawawala ang espiritu ng pananampalataya.
Ang tunay na pagbibigay ay isang desisyon ng puso, hindi isang obligasyong legal. Isang mahalagang paalala. Sa ating pagsasaliksik, makikita natin ang paggamit sa pangalan ng Diyos na si Abay Yahweh upang kumuha ng pera para sa pansariling interes ng isang founder ay tinutukoy sa kasulatan bilang paggawa ng kalakal sa salita ng Diyos. Pangalawang Korinto 2:17. So dito pa lamang, maiintindihan na natin na yung ginawa nitong OHC ay hindi ayon sa banal na kasulatan. No? Na sabi nga ay imbis na bungang ani, ang ginagawa nila ay pera. So maliwanag na, So muli, isa na namang paglalantad ang atin pong ibinahagi sa araw na ito. At loobin po ni Abay Yahweh sa lahat ng makakapanood, nito ay buksan nawa na napakarami ng naloloko hinggil dyan sa ikasampung bahagi. Na yan po pala ay para doon sa mga Libita. Hindi yan para sa kung kaninong leader. Uli, maraming pong salamat. Isang magandang araw po sa ating lahat.